So mga bagay na dapat mong isipin at gawin kung hindi nagpaparamdam ang isang lalaki. Yes mga kamamay, napakahirap naman talaga ng ganyang sitwasyon. Yung tipong naghihintay ka lang sa kanya kung magpaparamdam ba o hindi. Lumilipas ang gabi, ang magdamag, ang araw, ang oras, ang minuto. At halos parang ang tagal-tagal eh. Okay, kapag ka tinitiis ka ng isang lalaki, hindi mo alam kung kailan siya magpaparamdam sa hindi maipaliwanag na dahilan, o baka mamaya may ginagawang kasalanan, may ginagawang kung ano-ano, nabababae, o ano, kung ano-ano nang naiisip mo. Ito ang mga bagay na kailangan mong gawin. Habang naghihintay, ito ang mga bagay na kailangan mong gawin. Gusto kong ipaalam sa inyo upang ang isang lalaki ay magparamdam na sa inyo. So mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko, if ever na nagugustuhan nyo ang ating topic, if ever na meron kayong gustong malaman, so wag nyo lang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment dito para sa ganon, makita ko rin kung ano ba yung mga pinagdadaanan ninyo at kung sino yung mga solid na nanonood sa ating mga videos. Kung nagawa nyo na yan mga kamamay, maraming salamat at simulan na po natin ang topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga dapat nyong isipin at gawin kung hindi nagpaparamdam sa iyong isang lalaki? So number 1, isipin mo na hindi ka dapat naghahabol ng sobra sa kanya. Mahalaga to mga kamamay. Mahalagang isipin nyo na dapat hindi kayo yung humahabol sa kanya. Gayong wala siyang paramdam, gayong hindi siya nagte-text o tumatawag, wala siyang update. Huwag nyong isipin na kailangan nyo siyang habulin. Bakit po mga kamamay? Kasi, pagpapakita yan ng kababaan eh. Pagpapakita yan na kayo ay low value babae pagdating sa isang lalaki. Dapat sila yung nag-iisip. Dapat sila yung nagtatanong. Dapat sila yung nagtataka na ganyan. At dapat sila yung hindi mapakali na hindi nyo dapat nararamdaman ngayon. At papaano ang dapat mong gagawin para siya yung maghabol? Wag mo nga siyang i-message. Huwag kang magiging needy, huwag kang tawag ng tawag, huwag kang calls ng calls. Kasi yung iba, sa halip na hayaan yung lalaki, sa halip na mag-focus sa kung ano mang pinagkakaabalahan mo ngayon, masyadong habol ng habol. Maya't maya ang tawag, maya't maya ang text. Okay, maya, nagagalit na rin. Pati yung kanyang mga kamag-anak, pati yung kanyang nanay at tatay, tinatawagan mo na rin. Huwag ganun mga kamamay, huwag kayong mandamay. Ang kailangan nyong gawin, hayaan nyo lang maging kalmado kayo. Kung hindi siya nagpaparamdam, at alam nyong wala kayong ginagawang kamalian, bakit kayo mag-iisip? Bakit kayo mangangamba? Hayaan nyo siya. At kung siya naman ay magparamdam after ng ilang araw, sabihin na natin ilang araw, isin nyo lang ang kanyang paramdam. Isin nyo lang ang kanyang message, ang kanyang chat, para siya naman ang magtaka. Para siya naman ang makaramdam kung paano baliwalain ang isang tao. Okay? At alam nyo mga kamamay, ang totoong nagmamahal, ang totoong lalaking interesado sa inyo, hindi nila hahayaan na kayo'y nag-aalala. Hindi nila hahayaan na kayo'y nag-iisip at nagtataka at nagtatanong. Kung hindi sila nagpaparamdam, hayaan nyo muna. Kung hindi sila nagpaparamdam, huwag nyo munang kulitin at maghabol. Okay? So number 2, isipin at gawin na dapat siyang bigyan ng no contact rule. Yes mga kamamay. Kung alam nyo naman talaga sa sarili nyo na wala kayong ginagawang pagkakamali, talagang ang lalaki lang ang hindi magparamdam. Talagang ang lalaki lang ang naniniis. Alam nyo mga kamamay, alam nila na nasasaktan kayo pag hindi sila nagpaparamdam. Pero kung ganon, tanging reverse psychology ang gagawin nyo sa kanya. At mas hihigit pa, kung siya hindi nagpaparamdam ng ilang araw, kayo, ang dapat yung gawin, huwag kayo magparamdam ng isang linggo. Or mag-no contact rule talaga kayo. Yung tipong hanggat hindi siya nagsisisi, hindi siya natatauhan, at hindi siya nagtatanda kung bakit siya ay hindi nagpaparamdam, hindi nag-update nung walang dahilan, gayong alam mo naman, wala kang ginagawang pagkakamali. Hayaan nyo siyang mangamba, magtanong kung bakit hindi ka mas lalong nagparamdam. Hindi siya nagparamdam 3 araw. Kahit alam nyo wala kang ginagawang pagkakamali, gawin mong 1 linggo. Gawin mong 1 buwan. O mag-no contact rule talaga kayo hanggat hindi siya nagsisisi. Makakatulong yun mga kamamay kung hindi talaga nagpaparamdam ang isang lalaki, gawin nyo ang no contact rule. Para sa ganon, ang isang lalaki ay madala sa kanyang mga pinaggagawa. Wala ka nang ginagawang pagkakamali tapos siya pa yung naniniis. Grabe naman siya.
So next, dapat hayaan mo muna siyang makapag-isip-isip muna. Yes mga kamamay, baka mamaya masyado na kayong nagtatampo kaagad. Yun pala may pinagdadaanan lang muna yung isang lalaki. Halimbawa, yung lalaki halimbawa nagkaroon ng problema sa kanyang pamilya. Alam mong nagkaroon, alam mong halimbawa ay nagkasakit o isinugod ang kanyang mahal sa buhay sa ospital o may pinagdadaan ng hindi maganda or something na namatayan ng family members. Tapos ikaw, sasabay ka pa, magtatampo ka rin, magdo-no contact rule, pag-iisipin mo pa ang isang lalaki. Tandaan niyo mga kamamaya, sa mga ganyang sitwasyon, hayaan niyo muna silang makapag-isip-isip. Baka kasi mamaya may pinagdadaanan nga, kahit alam mo na, okay, sasabay ka pa. Kaya please, hayaan niyo muna sila kung hindi nagpaparamdam. So babalik din naman yan pag nakahupa-hupa ang sitwasyon. Alright? So next, isipin mo na hindi kanya matitiis. Okay? So mga kamamay, kung hindi nagpaparamdam ang isang lalaki, bakit hindi ka mag-reverse psychology? Huwag ka rin muna magparamdam, huwag ka rin munang magtanong o mag-chat o tumawag. Reverse psychology muna at isipin mo na hindi kanya matitiis. Okay? Kasi the more na kabaliktaran ng iniisip mo, the more na negative side ka palagi, yan yung yan yung nagpapapanik sa inyo, sa inyong damdamin at puso kung ano-anong iniisip ninyo. Baka mamaya naghanap na yun ng iba. Baka mamaya ng babae na yun. Baka mamaya kung nasaan yun. Baka mamaya nandun yun sa babaeng pinaghihinalaan ko. Huwag ganyan mga kamamay. Huwag kayong maghinala masyado. Huwag kayong mag-isip masyado. Diba? Hayaan nyo muna siya. At isipin nyo na hindi nila kayo matitiis. Pag inisip nyo yan, hindi ako matitiis nun. Tumatagal o kinakaya mo yung ilang araw na paglipas hanggang sa dumating na ang lalaki nga ay hindi makatiis sa inyo. Kasi the more na iniisip nyo naku, baka tinitiis na ako nun. Baka mamaya kung nasa saan na yon. Ikaw yung mas mape-pressure eh. Ikaw yung mas may eagerness na magparamdam. May message ko na nga, hindi ko kaya. Pag ganon, negative ka palagi, hindi mo talaga kakayanin. Pero kung iniisip mo at nasa positive side ka, hindi ako matitiis nun. Titiisin ko muna siya. Isang araw pa. O isang linggo pa. So pag iniisip nyo, positive yung mindset ninyo, mas tumatagal, mas kinakaya nyo yung no contact rule, kaya ang isang lalaki na ang hindi makakatiis sa inyo. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, maging positive kayo, isipin nyo na hindi kayo matitiis ng isang lalaki, so darating din yung point na hindi talaga kayo matitiis ng mga yan. So next, kailangan mo din na i-evaluate ang sitwasyon. Tandaan nyo mga kamamaya, sa lahat ng bagay inilalagay po sa lugar at sa tamang oras ang inyong pag-no contact rule. I-evaluate nyo muna ang sitwasyon. Baka mamaya kayo ang may kasalanan. Kayo pang nag-no contact rule. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Kung alam nyo sa sarili ninyo na wala kayong kasalanan, saka kayo gumawa ng no contact rule. Kung sa tingin ninyo, sa sarili ninyo, kayo ay naaabuso na at masyado nang sinasaktan at niloloko, saka kayo mag no contact rule. I-evaluate nyo muna ang sitwasyon. Hindi yung kayo na nga ang nanakit, kayo pa mag no contact rule. Hindi yung kayo na nga ang nanakit, kayo pa yung may ganang maniis. So, i-evaluate nyo muna. Okay, kung alam nyo na kayo nagkamali, learn how to say sorry. Hindi yung magmamatigas kayo. Alam nyo nang maling-mali kayo. May mga babaeng ganyan eh. Lalo pat alam nila na mahal nila kayo, huwag ganun mga kamamay. Okay, isipin nyo muna kung ano ang sitwasyon. Isipin nyo muna kung sino talaga yung may kasalanan. Ang goal natin dito is pagsisihin kung sino yung may kasalanan. Hindi yung kung sino pa yung may kasalanan, siya pa yung maniniis. Kung sino pa yung may kasalanan, siya dapat ang masusunod. Hindi ganun. Bilang isang maayos na tao, kung alam nyo nagkamali kayo, learn how to say sorry. Alam nyo nagkamali kayo eh. Hindi yung alam nyo nagkamali na kayo pa yung magmamatigas. Pagka ganyan ang inyong ugali mga kamamay, hindi kayo makakahanap ng masaya at maayos na relasyon. At tandaan nyo yan. And last, isipin at gawin na dapat din na humingi kayo ng tulong sa nasa itaas. Yes mga kamamay, sa mga panahon na hindi paparamdam ang isang lalaki, humingi kayo ng tulong sa nasa itaas. Walang imposible sa kanya. Walang bagay na hindi mangyayari kung siya ang inyong lalapitan. Okay, Diyos yan eh. Siya ang gumawa ng lahat. Kapag humingi ka ng tulong sa kanya, malaki ang chance na tulungan kanya
kung nasa tamang paghiling ka ng iyong hinihiling. Hindi yung hihiling ka sa kanya pero sa kamalian naman. Huwag ganun mga kamamay. Mas ibe-bless ka palagi rin nasa taas kung palaging nasa tama ang desisyon mo. Kung palaging nasa tama ang hinihiling mo. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan yung gawin kung sakaling hindi nagpaparamdam ang isang lalaki. So sana makatulong at sa mga natulungan na ng mga videos ko at mapapanood nyo pa rin ito, mag-comment naman kayo mga kamamay, malaki ang tulong yan. Para sa ganon, mas marami pa tayong matulungan or something na mas marami pang makapanood ng ating mga videos na ginagawa. Okay? So hanggang sa muli mga kamamay, mahal ko po kayo. Huwag kalilimutan. So, sa mga panahon, nararamdaman nyo na wala na kayong makausap, wala nang nakikinig sa inyo, wala nang may care sa inyong nararamdaman, nandito lang po ako. Mag-comment lang po kayo kung gusto nyo nakausap, tawagan nyo ako para naman sa ganun, mabawasan at maibsan ang inyong sakit na nararamdaman. So yun lang mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.